Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! Kamusta na ba ang mga kumari ko dyan sa Facebook? At kayo'y pagpasensyahan nyo na ako dahil hindi muna ako mag-upload doon ng full vlog. Puro reels muna tayo doon. At syempre may mga i-upload din ako doon. At kailangan updated pa rin kayo kasi may mga chika pa rin ako doon. True photos, ganyan. Pero for long vlogs, guys, ayoko na. Ayoko na. Ang daming mapangusga, charis. So, lately nga, guys, ako'y nai-stress. Masakit ang ulo ko. Ang hirap palang bumili ng, alam mo yun, ng lupa. Ang hirap maghanap ng lupa. Lalo ng budget mo, 100k for 1 hectares. Meron mga ganon, guys. Comment down below. Sobrang hirap talaga, guys, pag adulting stage na kayong mag-asama. Alam niyo yun, dati laro-laro lang kami ni Adi. Ngayon, kailangan ko na mag-isip ng, alam niyo, tama ba yung magiging desisyon mo? Hindi ka pala basta-basta bibili ng lupa. Ang dami palang consideration, guys. Meron ako mga nakikitang lupa. Alam niyo ba, halimbawa 1 million. 1 million, na siya, makakabili na siya ng, example lang to ng 1,000 square meter. Pero nasa malayo siya, nasa bukid siya. Meron naman lupa na 1 million, pero 30 square meter lang. Pero nasa gitna naman siya ng syudad. So, anong pipiliin mo? Kailangan mo magdesisyon, di ba? Ang hirap. Ang sakit ng ulo ko. Tumadagdag pa nga sa sakit ng ulo ko na hindi ako nakakapagluto dito dahil hindi ako binibilan ng karne. Yung kuya kasi ni Aditya, guys, hindi mautusan bumili ng manok ngayon. Dahil nga holy month ngayon, ayaw niya humawak ng karne. Kahit humawak, ayaw niya, guys. Banal-banalan siya. Kaya wala akong mautusan. Yung asawa ko naman, di ko mautusan yan dahil sobrang busy niya nga, guys. At dami niyang hinire pala na employee. As of now, meron na siyang 4 full-times and then 3 part-time na employee, guys. Ang daming gastos. Ang sakit ang ulo ko. Dati, guys, ang iniintindi ko lang kung paano kami lalamon na mag-asawa or pwede naman mamaya itlog-itlog na lang tayo. Ngayon, hindi na tayo pwedeng ganun, guys. Ang dami na palang iniisip. Ang hirap. Totoo, guys. As in, ang sakit ng ulo ko, literal. Kaya pag tanghali, nakakatulog talaga ako habang nagpapatulog ng mga bata. Dagdag mo pa nga, guys, lately, na nag-uulan talaga dito. Walang humpay na ulan. Katulad lang sa Pilipinas, guys, na ulan ng ulan. Ang pinagkaiba nga lang sa Pilipinas, guys, ay doon bang baha na. Buti na nga lang, guys, yung subdivision namin ay hindi binabaha. At yung bahay at mga sasakyan doon ay ligtas. Medyo kinakabahan ako, guys, pag tumataas daw yung baha kasi baka this time abutin na mga ganun ba, guys. At natatakot nga ako na baka sa susunod na summer magtaas na naman sila ng daan. Doon na talaga abutin na talaga yung bahay namin pagka nagtaas pa. Ngayon kasi, guys, hindi inaabot. Tapos ito nga, guys, sinaya ako ni Adi sa taas kasi nga daw nagmunga na yung mangga niya. May maliit na mangga, guys, napakaliit. May bayabas na siya at meron na nga kaming ito, guys, tawag dito, guys, kalamansi sa atin pero lemon sa kanila to kasi malalaki siya, hindi siya maliliit. Tapos nga, guys, nag-umpisa na nga rin yung taniman dito ng palay. Diba, marami nagko-comment, bakit tinatawag mo ba siyang bukid? Hindi naman siya bukid, para siyang subdivision. Kasi, guys, bukid talaga siya dati. Actually, siya talaga, palayan dati, pero binenta ng may-ari. Kaya unti-unti na natatayuan ng mga bahay. Pero hindi siya subdivision style, guys. Basta iba, yung subdivision kasi diba may mga contractor. Hindi, ito, guys, ang tawag doon, privately owned. Kaya nga, guys, hindi pa naayos yung mga daan kasi nga, meron pang conflict kasi hindi pa nabibenta lahat. So, ayaw pa ipagawa nung may-ari sa government yung daan kasi nga gusto niya ibenta muna lahat ng mga lupa. At ito nga, guys, makikita nyo kung gaano kakalat yung kwarto namin. Tingnan nyo, hindi ako naglilinis masyado, guys. Kasi ate nga yan, hindi ko i-claim yung paglilinis ng kwarto namin. Pero sobrang kalat talaga, guys. Hindi kinakaya ng superpowers ko yung mag-chismis-chismis araw-araw. Diba dati araw-araw ako nag-chismis plus reels. Ngayon hindi na kaya, guys. Kasi tignan niyo, pagising ng umaga, ayan, iayos ko yung mga damit ni Adi, pang office niya. Tapos itong mga damit ng bata, kasi papaliguan ko yung dalawa. Tapos si Adi maliligo. Tapos kaya ako, guys, yung itsura ko, lagi ako nanlilimahid. Kasi inuuna ko silang paliguan muna. Tapos nakakaligo lang ako pagkatas ng maligo ng biyanan ko. Kasi tsaka niya lang makukuha si Afi. Ganun yung nagiging routine namin. So ngayon nga, guys, ako yung nirereklamuhan pa ni Aditya dahil nga daw, bakit daw t-shirt at short lang yung pang OOTD niya ngayon. Sabi ko sa kanya, wala ka naman video call, diba? Gusto niya, guys, pang bongga-bongga din. Sabi ko, masanay ka, dapat ang damit, may pang alis, may pang bahay. Kasi ayoko nang ganun yung gagamitin niya pang alis niya pang bahay. Pero sinasabi niya sa akin, minsan may call ako. Pagka may call siya, yun, bubonggahan ko siya. Tapos ito nga si ate, guys, nakikita niyo, pinaplansya niya yung aming, tawag dito, higaan. Kasi kakakapalit ko lang kahapon ng bedsheet, ay natapunan na naman ng gatas yung higaan namin. So sabi niya, paplansyahin niya daw. Sabi ko nga sa kanya, buksan
bubuksan niya na lang yung electric fan. Ang sabi niya sa akin guys, ay mangangamoy panis daw yung kwarto namin. Sabi ko, sige na, bahala ka. Hindi rin kasi nag-aaraw dito guys. Puro ulan-ulan. Tapos ayan, bumaba kami ng office ni Afi kasi nga kami ni Adi ay pinag-uusapan namin yung about sa lupa. Syempre hindi lang naman ako yung magdedesisyon. Pero most of the time, ako din nagdedesisyon. Inaano ko lang siya, ini-inform ko lang siya para pagdating ng araw, hindi kami magsisisiyan, mali yung decision mo. Dahil ito nga ang lupang bibili namin guys, ay paghahatian talaga namin yan. Kasi siya, di ba sabi ko sa inyo, yung mga kinikita ko sa social media, ilang taon na yan naiipon lang sa bangko ko, hindi talaga ginagalaw ni Adi. So sabi ko sa kanya, volunteer naman ako para fulfillment ko din guys. Yung parang may ambag din ako. Ganun gusto ko eh. So sabi ko sa kanya, maghahati kami nga dito sa bibili naming lupa. Pero guys, yung lupa hindi pa talaga finalize kung pang dream house, pang investment or pang ano. Hindi pa. Basta kung ano yung pinakamagandang opportunity na makikita ko. Hanap ako ng hanap. So kung may alam kayo, pa-PM ako sa aming personal page. Tapos ayan nga guys, pagbaba ko, ay pag-akyat ko ulit galing office ni Adi, ay pinaakyat niya na ako kasi nag-aaral daw siya guys. Nag-aaral kasi si Adi ngayon. Sa kinuha na ni Mami si Afi, sabi niya maligo na daw ako. Ang pinag-aaralan ni Adi ngayon guys is about AI development. Actually, ang AI ngayon sobrang na guys, sobrang high-tech na. Hindi lang siya basta chat GPT. Si Adi, yun na yung pinipresent niya sa mga client niya. Basta, ang galing niya guys. Kasi from SEO, actually from hospitality, napunta siya SEO. Ngayon naman, SEO to AI development. Kasi guys, yun na yung in ngayon. Sobrang niya talaga. Ayun nagpo-propose siya. Andiyan ako sa tabi niya kasi pinapakita ko sa kanya. At the same time, inaayos ko yung sa endorsement namin. Ang daldal talaga ni Elena. Abangan nyo na lang guys yung susunod kong upload. So ayun nga, inaasikaso ko yung aking mga social media account. Kasi syempre guys, ngayon na pagtanto ko, ay hindi na pala ako pwede laro-laro sa social media. Kailangan iayos ko na yung buhay ko. Dahil nga guys, gusto kong makaambag ng malaki doon sa pagbili namin ng lupa. Talaga sabi ko, ay siseryosohin ko na nga yung social media. Hindi ako puro kalokohan. Puro kalokohan lang kasi ako sa social media guys. Hindi ko, alam nyo ba, hindi ko sineseryoso kasi nga yung kinikita ko naman guys, hindi ko na, alam nyo yun, hindi ko nahawakan, tinatago lang. So para sa akin, naglalaro-laro lang talaga ako at nagsisave ng memories ng mga anak ko. Hindi ko sinuseryoso masyado. Pero ngayon this time, parang gusto kong seryosohin kasi nga, narealize ko, ay, maganda palang opportunity. Parang after 5 years kong mag-vlog. Tsaka lang ako nagsiseryoso sa pagko-content ko guys. Ngayon lang talaga. At ayan nga guys, dahil si Adi hindi nakakalabas, nag-uulan, di mautusan yung kuya niya guys. Ay, ako kumakain ng white rice dahil ubos na ang aking brown rice. Wala akong choice. Tapos puro ang pagkain ko guys ay 1 linggo na akong gulay. At ako guys, gusto ko na magkarne. Pero anyways, may protein naman yan. Meron silang alternative sa protein. Kasi nga diba mga Indian, mga vegetarian yan. So, ang mga pagkain nila, healthy talaga. Balanced diet sila. So, yun yung kinakain ko. Kung ano yung kinakain nila. Lately nga guys, ang sarap kong magpupo. Kasi ang sarap talaga guys. Kasi, yung mga kinakain ko puro healthy, tas may, may saging, kung anong prutas na available. Pero ako lang mag-isa kumakain nga lately, kasi nga si Adi, ang busy niya talaga mag-aral-aral ngayon, guys. Kasi nag-onboard din siya ng mga employee niya at the same time, pinapasa niya na kasi yung mga trabaho. Tapos pagdating sa presentation, siya na yung nakikipag-usap sa mga client. Pero I think there are times na tinatrain niya na rin yung mga employee niya na makipag-usap sa client. Para daw, sabi niya sa akin, pagka magta-travel kami, ay pwede na siyang mag-day off. Kaya ako naman, guys, papayag ako. Sabi niya kasi sa akin, pagka na-balance niya na daw yung mga employee niya, na-train niya na lahat, mga sanay na kumilos mag-isa, tsaka kami yung, alam niyo, yung makaka-travel, makakilos ng maayos. Kasi as of now, kailangan pa nila siya. Kaya sobrang busy niya. At the same time, nag-aaral siya, tapos nagde-develop siya ng mga website. Basta may ginagawa siya guys. Tapos ayun nga, nakita ko si Afi. Pagkatapos ko kumain guys, sinilip ko lang. Alam niyo guys, si Afi, minsan kinukuha ko yan pag tanghali. Pero minsan hindi na kasi natutulog sila ni Mami. Hindi ko na kinukuha. Pero ayan guys, lagi niya ako inaantay sumilip. Ang cute-cute ni Afi guys. Alam niya na yung pangalan niya. Pansin ko nga yan sa kanya guys. Compare kay Ado. Si Ado kasi nung una, hindi niya alam yung pangalan niya. Pero ngayon, ito si Afi. Alam niya, pag narinig niya Afi, siya, lilingon siya agad. So, magandang signal yon. So, lahat nga ng mga mali namin kay Ado guys ay ina-apply namin. I mean guys, hindi na namin ina-apply kay Afi. Kasi nga mali nga yun, diba guys? Lalo na yung mga pa-QQ ko, yung hindi ko inahayaan umiyak si Ado guys. Si Ado mabait na bata, hindi talaga siya iyak.
akin. Kasi hindi ko siya nayaan umiyak. Kasi nga, alam ko na agad anong oras siya dedede, anong oras siya matutulog, ganon guys. Kaya hindi siya naging expressive. Kasi expectation niya, gets na ako ng mama ko, may oras ako, ganyan. Tapos ito nga guys, tuwing tanghali, ay pinapatulog ko yan si Adu. Kailangan ko ilak yung pinto para nga guys, makatulog siya. Ngayon, nandito sa akin si Api, pero yung nanay ni Aditya, minsan kinukuha niya talaga sa akin. Kasi parang gusto niya sila na magkasama pag natutulog ng tanghali. Pero tama lang naman yan kasi guys, minsan kasi hindi sabay yung tulog ni Adu tsaka ni Afi. Ang nangyayari guys, hindi ako nakakatulog kasi pag tulog si Adu, gising si Afi naman tulog, si Adu naman gising. So hindi ako nakakatulog. So ang ginagawa ni Mami, kinukuha niya minsan si Afi para naman nasasabahan yan kung matulog si Adu para pare-pares kami may tulog guys. Diba tama naman yun. Tapos ito nga guys, nagbabadya na naman yung ulan. Ang nakakatakot kasi dito guys, yung kidlat tumatama dyan sa likod namin. Tapos minsan sa taas namin tumatama. Hindi ko alam guys, minsan pumuputok yung mga saksakan namin. Alam nyo ba nasira na yung extension namin? Nakaraan yung TV namin, umapoy. Pero as of now, okay yung TV namin, gumagana siya. Tapos nasira yung charger ko kasi nakasaksak siya habang kumikidlat. Grabe naman kasi kidlat. Kaya sinasara ko na yung pinto guys. Tapos lumalayo kami sa bintana. Kasi last time tumama sa bintana yung kidlat guys. Umilaw yung buong kwarto namin. Kaming mag-iina guys ay natutulog. Nagising kami guys. Si Ado nag-iiyak kasi natakot siya. Kasi sobrang lakas guys. Parang sumabog talaga. Tapos ngayon nga ayan guys. Kina-check ko yung mga saksakan kung nakapatay na lahat. Para sigurado. Akala ko dati pag ako kumikidlat ilaw lang yung papatay. Ay yung TV lang papatayin. That pala lahat. Tapos ito nga guys. Ako yung natutulog na ng tanghali. Pero gising ako niyan. Nagpapanggap lang ako para makita nyo na nagtutulog-tulugan ako. Makita nyo yung perspective. Ganyan kasi tsura ko guys pag tanghaling tapat. Tapos pag nagising ako or habang nagpapatulog ako, doon ako nagre-reply ng comment section. Kaya minsan talaga nagre-reply ako. Lagi ako nagre-reply ng comment section guys sa Facebook, sa YouTube, ganyan. Kasi gusto ko nakikipag-usap. Wala akong kausap dito. Pansinin nyo guys. Gumising ako, pinaliguan ko yung mga bata, niready ko yung damit ni Adi, kumain ako. Yun lang ginagawa ko guys, sa tulog. Sino kausap ko? Wala. Kasi si Mami guys, busy din siya. Tapos si Adi busy. Wala, kami lang ni Ado magkausap guys. kaya nagre-reply talaga ako sa comment section pagka naboboard na ako, yung alam yun, nababagot na ako. Pero as of now naman, hindi naman ako na-homesick. Kasi sanay na ako guys. Pero minsan pag pauwi na kami ng Pinas, yun ako, nalulungkot na ako. Pero tas pag pauwi kami ng India, nalulungkot ako ng mga time na yun guys. Kasi mamimiss ko yung pamilya ko sa Pinas, mamimiss ko yung pamilya sa India. Tas pagka after 1 week, okay na kami guys. Naka-move on na kami. Kasi sanay na kami na galing yung buhay namin eh. Tapos kinagabihan nga guys, binaba ko yung mga bata. Kasi chilat ko si Adidi. Tapos ka na ba mag-work? Kasi magchichikan kami about sa lupa. Kasi guys, ako nga nagagawa ng research. Tapos sabi niya tapos na daw. Kaya sabi ko, ibababa ko na yung mga anak mo tsaka si Afi. At sabi niya naman guys, sige daw baba daw kami. Tapos pagbaba ko guys, nakita ko, nagsisigaw ako sa baba. May meeting naman pala yung kuya. Kaya guys, umakyat din kami agad. Tapos kinabukasan nga guys, ayan, ang cute ni Afi. Ayan yung lolo niya guys. Tapos ito guys, puro nga guys, gulay, puro Indian food guys. Ako'y nasusuya na. Hininaan kay boses ko. Ito guys, ang tanghalian namin ay puri. Itong ambianan ko guys, ito ang tuwa. Proud na proud daw siya sa akin. Proud na proud siya talaga guys. Kasi kumakain na nga ako ng vegetarian na pagkain nila. Dati kasi hindi talaga ako kumakain guys. Tapos hindi ko talaga kaya. Ang gagawin ko, magpapa-order ako kay Adi sa online. Kaya alam niyo yun, ang dami niyang adjustment pagka vegetarian sila. Kasi pagluluto niya pa ako mga ganyan. This time, marunong na akong kumain. Kasi masarap naman talaga. Pero minsan hindi talaga masarap guys. Minsan nauumay talaga ako. Tapos nga diba guys, pagka Monday, mga dasal-dasal pa kami yan guys. Minsan, pag Monday guys, nakasari ako. Minsan din ako napag-vlog nung isang Monday kasi nga guys, masakit ulo ko sa pinagagawa ko sa buhay ko. Tapos ayun nga guys, sabi niya tuwang-tuwa siya talaga nung buong araw na yun. Alam niyo kung bakit guys? Kumakain ako ng gulay, tapos nakasari ako. Tapos sabi niya, tapos naglalakad-lakad ako sa buong bahay. Guys, ikot ako ng ikot. Alam niyo kada na makikita niya ako. Sana sabi niya proud na proud talaga ako para akong may daughter-in-law sa bahay. So ibig sabihin guys, pag nandito ako, parang hindi ako Kasi nga guys, dito sa India, pag daughter-in-law ng mga nakasari yan, ganyan guys. Ako hindi naman ako, bihira naman ako magsari-sari kasi guys, hindi nga ako komportable. Kaya nung nakasari ako guys, tuwang-tuwa siya, pati yung biyanan kong lalaki. Kasi nararamdaman daw nila talaga na may daughter-in-law sa bahay. Ibig sabihin ako, ipalamunan lang dito pag hindi ako nakasari guys. Tapos nga guys, itong araw na to guys, hindi ko nagustuhan yung may agori ata yun guys. Hindi ko alam eh. Basta hindi siya masarap. Ang gulay namin yon. Tapos, patatas. Nung tinikman, sabi ni Mami, tikman mo nga yan kung magugustuhan mo. Sabi ko, hindi masarap.
Hindi talaga masarap, guys. Kaya sabi ko sa kanya, yung patatas na lang kukunin ko. Kaya pinipili ko, guys. Ayun, tatawa-tawa siya, guys. Tinatanong ko siya. Kasi napadaming kuha ko dun sa gulay na hindi masarap. Sabi niya, ibalik mo na lang yan dyan. Tapos, akala ko nga magro-roti, guys. Yung plain lang. Ayun, ginawa niya yung piniritong roti, which is yung puri, guys. Sobrang sarap niyan. Yan yung mga, talagang best of the best Indian food. As you can see, guys, ako'y kumakain na lang mag-isa dahil busy nga yung asawa ko. Pero, guys, sa Saturday, magkaka-time daw siya. Sabi ko sa kanya, podcast kami ulit about sa ex naman namin yung topic. So, abangan nyo, guys. Tapos, ayan si mami, pinaghahandaan niya ako ng pagkain. Ganun niya akong kamahal. Charis. Kaya, guys, dito nyo abangan ang aking mga long vlog at mga full vlog na voice over sa YouTube. Kasi, dito malaki kita. Charis. Anong tawag dito? Mas maganda kasi, guys, na gusto ko parang ila-landscape ko na yung video. Ang hirap kasi mag-decide, guys, kung portrait ba or landscape. So, sabi ko, lahat ng landscape na video ko dito na lang sa YouTube pag portrait kasi nasisira yung quality ng guys video.